Hindi totoo yun eh, yung may blank. Walang ganon. Pagdating ng bycam, definitely lahat yun filled yun. Malinaw ha. Ito ang sinabi niya. Pagdating ng bycam, malinaw, filled yun. Ibig sabihin, walang blanco. Ang linaw. Napakasinungaling mo. Huling-huli ka na sa bibig. Napakasinungaling mo, sir. Yari ka ngayon. Napakasinungaling. May issue po tayo tungkol sa blanks do sa budget ng 2005. Anong take sa Congress noon? Tungkol sa mga sinasabing mga blanco. Paano natin... Kunwari, tumingin pa siya. Kunwari, wala pa siyang alam. Ano ba yun? Ano ba yun? Trending na sa buong mundo yan. Ano ba yun? Ipapaliwanag yun. Hindi totoo yun eh, yung may blank. Walang ganon. Pagdating ng bycam, definitely lahat yun filled yun. At hindi rin naman dumaan sa bycam ilang senador. Hindi niya napansin, wala naman senador na nagsasabing may blanco, di ba? Nag-bycam. Meron. Sir, saan kuweba po ba kayo natutulog? Saan kuweba po kayo natutulog? Hindi sorry sir I hate to use this because this is too rude. Pero, but are you stupid? May laman po ba yung utak ninyo? Ako sir, nagtatanong lang ha. Ayokong gamitin ito kasi napaka-rude nitong word na stupid eh. Pero, si Amy, sinabi niya blanco. Si Bato, sinabi niya, nag-walk out na nga siya dahil blanco. Sir, what happened? Are you that stupid not to know it? Ako nagtatanong lang, this is an honest question. I really don't know kung saang mundo kayo nakatira, saang kuweba kayo nakatira at wala bang signal doon. Hindi ho. Kasi ako, ang alam ko lang walang signal sa mga talagang liblib na lugar, di ba? Ano to? Bakit ganun, sir? What happened? Is there something wrong with your brain? Ano to? Earth to sun, earth to moon, ganun ba yun? Hindi, mga kababayan, sakit sa bangs. Congressman nyo to sa Maynila. Ganito ang klaseng congressman meron kayo sa Maynila. No wonder, ganyan ang itsura ng Maynila ngayon. Palitan nyo na ho ito. Ano ba ang pangalan nito? Sandali, Sandali. Roland Valeriano. Anong ba? Dali, check ko lang, Chotomate, ha? Kasi nakakainis po talaga. Medyo sablay na ho itong ganitong klaseng pananalita. Di ba? Saan po siya? Siya po ay nasa, sandali, 2nd District. Naku po. Seryoso po ba kayo mga taga 2nd District? Ito talaga ang ibinoto nyo? Naku, si Yorme. Di ba ikaw ata ang nag-promote dito? Binudol mo yung mga taga Maynila, Paano naging to? Paano hindi? Alam nyo mga kababayan, siguro noon, magaling naman siguro ito. Kaya lang talaga, ang tao kasi pagka nasapalan ng greed, ika nga. O di kaya ang naging motibo sa buhay. Hindi ko sinasabing siya to Sinasabi ko lang na pag ang tao, kahit anong talino, kahit nag-abogasya, nag-PhD, kahit anong galing niya talino niyan, Brad, pag yan, nasapawan mo o natapalan mo ng pera, bibigyan mo ng ganito, yan, kahit yung mali, paninindigan yan. Kasi nga, natapalan ng pera. Yun ang doon, siste. Sa buhay yan. Yan ang realidad ng buhay. Human nature, ika nga. Diba? Pag ang tao, may pera na, merong talaga nasasapawan ng kanyang prinsipyo. Nagkakamali. Kaya nagiging mukhang tanga. Ito ang itatanong ko sa inyo, sir. Congressman, anong pangalan mo uli? Valeriano.
Congressman Valeriano, bakit hindi nyo alam na merong senador na nagsabing blanco yon? Number 1, option. Tatanga-tanga lang po ba talaga kayo? Number 1, tanong ko lang po ito. Ito ay tanong lang, hindi po ito panghusga. Kaya nga ako nagtatanong para malaman ko. Pangalawa, alam nyo naman, kaya lang, dahil sa may pangangailangan kayo, kailangan yung baluktutin ang katotohanan. Di ba? Ano, sir, ang totoong, ano doon? O 3, kagigising nyo lang. Ako, sir, nagtatanong. This is a serious question. I am not judging you. Kasi ang labo mo, sir, eh. Ganun ka kalabo. Ilang beses ng interview si Amy, si Bato, tapos sasabihin mo ngayon walang senador na nagsabing blanco? What the? Ayoko na mapamura eh. Pero what kind of statement is that? Kami yan, pinirmahan ng Speaker, pinirmahan ng Senate President, umakyat sa Malacanang, sa Pangulo, Office of the President, ni-review ng mga economic ni Presidente, including former Senator, former Congressman, and now Finance Secretary Raprecto. Kilala namin si Secretary Raprecto, maayos at magaling mag-isip. Hindi siguro lulusot yun ng may ganong blanco. Siguro hindi ko alam kung siguro yan yung isang inibig. Kung fake news yun, or kuryente, or kung talagang sinasadya na bigyan ng doubt ang... Sir, kuryente, fake news, sir. Mismo nga si Bersamin eh. Nagsabi ng wala kaming kinalaman dyan, basta wala kaming kasalanan dyan. Ayun ay isang pag-amin na, sir. Oh, si Kimbo na chair ng APRO ngayon. Siya mismo ang head ng APRO ngayon. Siya nga mismo sinabi niya, oo, may blanco. What? Ano nangyari sa'yo? Hindi, sir, ako nagtatanong, ngayon ka lang ba lumabas ng kubul mo? Anong kultong napasukan mo at ngayon ka lang lumabas sa kubul mo? Nagkaroon kayo ng session doon? Ano kayo ng wewe naman, sir? Huwag naman ganyan. Ginagawa nyo yung tangay mga followers nyo. Kung meron man. Mga taga Maynila, pag ito'y binoto nyo pa, antindi nyo na. Lalo na kay mga taga 2nd District. Alam ko, kahit alaga yung mga ibang kagawad dyan, yung alaga yung mga barangay captain, pero maawa naman kayo sa lugar nyo. Kung ganito ang congressman nyo, sigurado ko, wala sa hulog. Palpak ang gagawin nito. Ito nga simpleng-simple, trending na, hindi niya pa alam. Ano to? Taong bayan. Pero definitely, walang budget na papasa na merong blanco. Galing kami sa... Halatang walang alam eh. Kanina, unang sinasabi niya sa BICAM. Ngayon, sasabihin niya, walang papasang budget na blanco. Magkaiba yun, sir. BICAM... Ewan ko na ano na talaga ako sa buhay nating to. Na ano na talaga ako. Ewan ko, sir. Ewan ko. Ang linaw-linaw yung BICAM ang tinutukoy, dun blanco, tapos pagdating doon, makinig ka nga ng interview ni Kimbo. Ayun, naiirita na ako eh. Patayin na natin to, nakakabuisit. Patayin na natin to. Ano ito eh? This is a blatant lie or stupidity? This is a question. Is this a blatant lie or you're just stupid? Ako'y nagtatanong lang. Ang layo nun eh. Talagang ang batas, walang papasang batas na hindi puno, hindi kumpleto. Tama ka dun. Pero hindi yun ang tinutukoy. As a matter of fact, binanggit mo pa nung una,
Binanggit mo nung una, Bicam. High blood na. Ang ayos-ayos ng gising ko, tapos ganyan ang maririnig kong interview mo. Sir, ano ka? Local, wala rin ganun. Hindi mangyayari yun. Dadaan sa 10 legislator, tapos dadaan sa executive nang lulusot ng may tapos ang makakakita yung opposition lang. Parang too good to be true, di ba? Saan po kaya nakita? Too bad to be true. Saan po kaya na po ni Rep Kimbo yun? Hindi, not Kimbo. Sila Digong ang naglalaro. Ayan o, mukhang wala siyang alam. Tinatanong na sa kanya ng media yung tungkol kay Kimbo, parang hindi niya alam. District 2, please, parang awa nyo na. Hindi naman po kayo siguro bobo. Hindi naman siguro kayo tangat na babayaran. Kung ganitong iboboto ninyong congressman, parang awa naman. Anong klaseng bayan magkakaroon kayo kung ganito? Trending na sa lahat sa social media, pati sa balita, yung pag-amin ni Kimbo, labas na, di ba? It was sinasabi na nung media, inamin ni Kimbo. Todo deny pa rin to. Ang sakit mo sa bangs. Kahit kalbo ko. For the Bicam. Oo, before the Bicam. So, hindi official yun, di ba? Kaya, before the Bicam daw. Sir, ang sabi ni Kimbo, Bicam report tapos na. Umiiwas na ako magmura pero napapamura talaga ako sa utak ko. Hindi kayo, sir, ang minumura ko. Linawin ko, hindi kayo minumura ko. Ito'y expression lang. Na putang ina naman. Expression ko lang yon. Sobrang asar at inis. Pero hindi ko kayo minumura. Linawin ko lang. Tingin ko fake news. Sinadya nila yon. Alam nilang yun. Alam nilang hindi totoo yun. Unang-una, congressman, 300 mahigit. Isa pa to, dinagdagan niya pa. District 3 to. Yorme, palitan ko na lang kaya ito. Sa susunod na pag hindi tatakbo yung congressman dyan sa District 3, yung congressman mo, ako na lang tatakbo. Palitan ko na lang yung mga ganitong mga congressman ng Maynila, ang capital ng Pilipinas, ganire. Anak ng weteng. 300 daw ang congressman. Anong problema doon sa statement na yun? Paano papasa sa kanila? Oh my golly, my goodness. Oh mother, oh father. Bakit kanyo? Ito. Bumili kayo nito, kamutin nyo yung utak ninyo, tingnan ninyo, baka may lumabas. Ginagalit nyo ko eh. Sir, alam nyo naman siguro ang deliberation ng Congress, ng Senate, sabi ng House at ng Senate. Tapos may Bicam. Doon sa Bicam, sila-sila na lang. 10 na lang magdidesisyon dyan. Tapos doon sa Bicam, yung small committee na 4 na lang po ang magdidesisyon dyan. Si Escudero, si Grace po, yung finance ng Senate, yung dating sa APRO na si Zaldico at si Speaker. Pwede naman pumasaya yun ng blanco doon at dito, o kaya naman, pwedeng pumasa na hindi blanco doon, pero dito, naging blanco na, at nagkapalitan na. Sir naman eh. Parang gusto ko nang bumaba dyan sa Maynila at mangampanya laban dito sa dalawang to. Hindi ko kaya tiisin eh. Taga Maynila pa naman ako. Ay, sorry, nasabi ko pala. Ano pa naman ako dyan? Oh, may bahay ako dyan sa Malate. Dami kong bahay dyan. Oh. Hindi nyo ba nakikita yung bahay ko?
bulgar na yung bahay ko dyan. Ang dami kong bahay dyan sa Malatig. Yung mga helper ko kumakaway-kaway sa labas, ganun-ganun, no? Gago! Kung bango gumagano. Ganun-ganun. Talay. Ano yun? Lahat yung kakausapin mo na magpikit para dun sa blank item? Hindi nga yun Diba? Kakain So, na. on top of that, nandiyan dyan yung mga makabayan black. So, at may mga kakampi rin naman sila, pati anak ni Presidente Digong na si Pulong, congressman din. So, bakit hindi si Ungab na dating chairman ng APRO? So, dapat nung dinideliberate pa lang yan, Sir, sa Bicam nga. Bicam, putang ina. Shit. Bicam nga Shit. Hindi doon sa deliberation. Nasisira na ulo ko dito sa dalawang to. Ang gulo-gulo na ng buhay. Dumagdag pa kayo. Hindi nga doon Ulitin ko na naman ba? Lahat ng banateros alam na paliwanag dyan Kayo ulit-ulitin ko na naman ba? Deliberation ng House, deliberation ng Senate, dadalhin sa Bicam. Doon sa Bicam ang sinasabing blanco, Bicam report. Puta, naiirita na ako. Sir, hindi ko kayo minumura, sir. Linawin ko lang. Ito po expression lang. Nanggigigil lang talaga ako. Sir. doon pa lang nakita na kung totoong meron. At dito naman sa parte ng Senate, nandiyan dyan si Senator Risa Hontiveros. Tingin nyo ba papayag si Senator Risa? At yung mga sino ba? Bakit? May integridad ba yung alin na yun? Wala namang integridad yun sa tingin nyo papayag si Risa? Oo. Bakit? Alam naman natin kung anong ang loyalty nun alam nga natin na kung sino-sinong witness, di ba? Meron pa siyang isyong kinasasangkutan, mga alleged tanim witness. Alam natin walang integridad si Hontiveros. Huwag nyo na ipasok sa, bakit di si Hontiveros nagsalita? Naalala nyo may kaso nga yan? Doon sa PhilHealth. Again, I'm not saying siya po ay guilty, ha? Hindi yun ang sinasabi ko. Okay? But, wag mong sasabihin na may integridad kaagad o meron kaagad na parang clean slate itong aling to. Wag ganun. Hindi tamang hindi tamang masabi mo. Ano ngayon? Si Congressman Coco Pimentel na minority floor leader. Si Congressman Joel Villanueva, ako nakikita ko mga disenteng tao to Di ba? Yung mga senador. Huwag mo nang idamay sila. Ang usapan dito, Bicam report. Yung paliwanag, ang ganda ng paliwanag ni Senator Lacson, dating Senator Lacson. Kasi tinanong siya nung ilang media, hindi ko lang nailagay dito. Tinanong siya. So doon sa sinabi ni Kimbo, na sinabi ni Tito Soto na dapat mag-aral muna kasi ganito. Tapos binusisi at sinabi ng Malacanang na hindi sila dapat. Pinaliwanag niya doon ng proseso. As tinanong siya sa bandang dulo, so tingin niyo sir, sino ang may kasalanan dito? Alam mo sagot niya, walang iba kung hindi Kamara. House. Kung meron mang kasalanan ng Senado ay yung negligence. Mapapanood niyo yan sa isang siguro i-discuss natin sa mga susunod nating video. Negligence lang sa pabayaan. Pero kung meron daw talagang may kasalanan dyan at nag-leave ng blanco dyan at nag-fill ng blanco dyan, sabi naglagay, walang iba kung hindi Congress. Kasi nga bumabalik yan sa House Doon ang printing noon bago maging GAA at pipirmahan ng presidente, di ba? Doon Huwag nyo nang idamay yung mga senador. Gamit pa kayo ng gamit ng ibang senador Lumabas kayo sa palda ng ibang senador.
naman natin, mga disenteng taon, marami So parang mo sinasabi, mga congressman, ba't hindi yun ang gawin mong halimbawa dahil mga congressman hindi disente? Ano masasabi mo sa sombrero ko? pa rin naman dyan ng mga nakakaintindi, lalo na yung mga veteranong senador, eh hindi naman lulusot sa kanila to eh. So, this is something... To think about. at ang dami, para ka mag-blank, ang dami mo masyadong taong kakausapin at papaliwanagan. Hindi siya. At yung mga department head, ay yung mga cabinet secretary, binanggit na nga ni Congressman Valeriano, si Secretary Ralph Recto, yung DBM Secretary. So, masyadong marami na mai-involve para payagan. May tanong lang ako sa inyo. Wala ho ba kayong mga researcher? Wala po ba kayong team na nagbibigay sa inyo ng tamang impormasyon? Kasi sir, ang linaw-linaw na nga po. Walang kinalaman nga yung executive kasi nga po hindi ho sila. Nasa kamera nga ang problema. Doon yung blanco. Pagdating sa executive, hindi na blanco. Paulit-ulit. Kaka-high blood. Ang ayos-ayos ng buhay ko ngayon eh. Ang sarap ng pagkakape ko tapos ganyan na maririnig ko. Siguro I think it's intentional just to create doubt sa tao. Kita mo pinag-uusapan natin ngayon, 'di ba? So, yun yung intention nila mag-create ng Oo. Lagi naman yun, every time na may issue, biglang maglalabas sila ng ibang issue na to divert, tapos magkikreate ng doubt. Ganun lang yun. Good morning po. Mary Ann. Kayo yung issue eh. Kayo yung may malaking issue. Walang kailangan i-divert dito. Sige. Ano main issue ngayon? Sige nga, sir. Alam mo ko impeachment. Bakit di nyo ituloy? That's the main issue. That's the biggest issue of 2024. Bakit hindi nyo ituloy? Bakit hindi basbasa ng Panginoon nyo dyan? Bakit hindi yan ituloy? Yan ang main issue. Anong divert? Ituloy nyo! Naduwag kasi kayo sa INC. That's the truth. Duwag kayo sa INC. Mawawalan kayo ng boto, kaya hindi nyo tinuloy. That's the truth. Mantakin mong init-init yan. Tinengga pa. Ano sinabi nung SecGen dyan sa kamera? Hindi, inaantay lang namin yung pang-apat na complaint. Umabot na ng siyam-siyam. Bakit hindi natuloy ang impeachment? Kasi nga po, nagraling iglesia at nakita nyo ang yanig ng taong bayan dyan sa impeachment na ayaw nila. Tapos ano nangyari sa inyo? Wala na, tumahimik na kayo. Tapos sasabihin nyo, magda-divert. Sir, kabaligtaran, kayo ang nagda-divert. Kaya pinasok nyo pati si Bantag. Hindi, pakukulong namin si Bantag, hahanapin namin. Ang tagal nyo nang hinahanap yan, ba't di nyo mahanap-hanap? Pati vloggers, papatawag ninyo para talaga pag initan nyo, magkaroon ng issue sa mga vloggers. Di ba? Tama, mali. Ano pa issue? Pinapasok nyo kung ano-ano. Ang dami pang issue, di ko na nga maalala sa sobrang daming diversion na ginagawa ninyo kay Mabilog. Diversion yan. Di ba? Yung sa Dengbaksya, Queen. Diversion yan. Puro diversion. Pati spy. Lahat na lang diversion. Yun ang tunay na diversion. Sa tunay na issue na kinadadaanan o dinadaanan ng ating bayan, which is yung budget, na tinarantado ang budget ng ating bansa. Ginawa ho itong blanco at merong nag-fill up. At kung sino man yung animal na putang inang nag-fill up nun, sana talaga makulong ka. Ngayon, at least, sinampahan ng kaso. Di ko alam kung ano yung exact. Wala pa tayong update tungkol dyan sa exact case na sinampa nitong dalawang matigas na kababayan natin at matigas na opisyal na si Congressman Ungab at si Atty. Vic Rodriguez sa Senado.
Hindi, totoo naman. Diba? Oh. Tuloy. Okay? Santiago po from Balita. May mga naglalabasan po kasing mga peking survey dito sa Maynila pabor po sa isang kandidato. So ano po ang masasabi niya dito? At Peking survey? Wow! Alam mo, ang dami kong pinanunood na vlogger ng Maynila. Shoutout sa inyo lahat. Panalo kayo. Naglalakad sila, nag-iikot sila. Ha? Naglalakad sila sa Maynila. Live yun ha, hindi ho yun hindi ho yun yung ikakat, tatanggalin yung mga favor kay Lacuna o di kaya kay spam. Wala. Ano ho? Live. Siguro sa dami ng in-interview nila, 1% lang o 2% lang yung bumuboto diyan kay Lacuna. Yung totoo. At kung ano po ang magiging, palagay niyo po ba makaka-apekto to sa magiging resulta Ano ba ito? Tanim question ba ito? ng halalan sa Mayo? Sa ganito katagal, tingin ko wala. Alam mo, almost 20 years na rin ako sa politics. Noong 2019, natatandaan ko, nagpalabas sa news sa mga tabloid. Lamang yung kalabang ko, ang masama, 3 kami naglalabang ko, lelat ako. Pagdating ng after 2 days, naglabas naman yung isa, siya naman ang leading ko, lelat na naman ako. Pagdating ng eleksyon, talo silang dalawa sa akin, di ba? Nakita ko rin yung survey nung katunggali ko ngayon, naglabas sila nag-post siya, lamang siya ng 5%. Alam mo, simple logic will tell us na kapag ganito katagal, 2 months, 3 months sa eleksyon, lamang ka ng 5%, ako incumbent, hahabulin kita. Bakit mo sinasabi sa akin? Dapat yan tinatago mo. Ngayon kung 2 days before election, Sabado, Lunes sa eleksyon, pwede yan dahil ang intention mo, yung undecided, makuha mo. Meron ka pang isang araw. Wala na akong panahong maghabol. Kundi awatin yung undecided. Pero 2 months, 3 months, ako incumbent, lalabasan mo ako ng survey na 5% ang lamang mo, hahabulin kita. Sa akin ang makinarya, sa akin ang pera. So, alam sa sarili. Inamin ni Sir. Nasa akin ang makinarya. Nasa akin ang pera. Sabi ko sa inyo ang tao talaga nahuhuli sa sariling bibig. Ika nga. Ganyan talaga pagka kakatawa ka, Sir. Para mo na rin sinabi, ginagamit mo ang makinarya ng gobyerno para manalo ka. At kung yung nasa iyo yung pera, kasi nga incumbent ka. Kasi sinasabi mo, ikaw yung nakaposisyon. So, ikaw ang may pera. So, hindi man lang huli sa sariling bibig. Daldal ka kasi ng daldal eh. Oh. Anyway, sa akin lang, pagdating sa survey, whatever happen, wag niyong totally maging dependent tayo sa survey. Kaya nga sabi ko sa inyo, ako, kung pwede lang sanang, kung may panahon lamang ako, talagang bababa ako dyan sa Maynila, mga kampanya laban dito, para paliwanag na walang alam tong congressman ninyo. Ewan ko naman sa inyo mga taga-district 2. Pag ito ipinanalo nyo pa, malaki ng problema sa inyo. Huwag nyo sisihin kung walang magagawang proyekto dyan. Kasi sigurado ko, kalaban ni Yorme ito eh. Hindi to Yorme's choice. Sigurado ko, ipit ang mga proyekto ng Maynila dyan. Okay? So kung gusto nyo talaga na maibalik ang between walang ning-ning, ang between may ning-ning. Kung gusto nyo ibalik ang between may ning-ning, ibalik nyo ang Yorme's choice. Straight tayo. Straight Yorme's choice tayo. Wag kayong hindi si Yorme lang boboto ko, yung iba hindi ko na boboto kasi etong si Consi na ito nagbibigay sa amin to, etong si congressman na ito nagbibigay sa amin to, si vice mayor na ito, alaga kami nito, may monthly kami dito. Wag ganon. Wag ganon. Kasi if you really care on your city, yung yung national, yung epekto ng national maliit lang eh. Pero yung epekto ng ginagawa ng mga mayor, mga legislative ng mayor, which is yung mga konsehal, vice mayor, isa din yun, siya ang pinuno ng mga konsehal dyan.
kailangan galing mismo doon sa mayor. Kung gusto nyo talagang maayos ni Yorme yung lugar nyo sa Maynila. Remember, kaya naman niya naayos yan, di ba? Kasi nag-cooperate lahat noon. O, ngayon, matindi na politika. Pag inilagay nyo yung mga kalaban, naku po, yayariin si Yorme dyan. Kaya parang awa nyo na, huwag kayong pagpadala sa sinasabi nito. Ili mo, alam mo niloloko mo, pati ikaw hindi ka maniniwala sa ginagawa mo nun, di ba? Hindi, sa'yo lang naman kami hindi naniniwala. Sa totoo lang, sa'yo lang. Oh. Hindi, alam nyo mga kababayan, ito speaking of survey, kahit anong gawin nilang paninira kay BP Sara Duterte at kahit anong paghahabol nila doon sa pamimigay ng akap, pagmumudmud ng akap, pagpunta sa lugar-lugar, alam naman natin di ba pag sumama ka nga daw dyan, meron kang dagdag pa aside from do sa 7-7, meron ka pang dagdag na kikitain pag sumama ka sa sortie ng kanilang Panginoon. Pero effective po ba yun?